Hello, magandang gabi sa inyong lahat. So mag-uusap muna tayo, no? Paranormal tayo muna mga men. Yung mga hindi sanay na ganito yung content ko sa gabi. Ganito po kasi yung content ko kagabi. Kung magi-stay kayo sa akin, salamat po. Pero kung hindi, di okay lang. Anyway, mga kababayan ko. So meron tayong pag-uusapan dito yung elemento sa ilog daw. Tapos mga gwapo daw ang target. Naku, bawal ako dito, men. So ito yung video ng KMJS, no. Hindi ko pwede i-full screen ng KMJS kasi nangangopyright to. So at least may reference man lang tayo kung ano yung nakikita dun sa video. So panoorin natin to mga men. Turere-akan natin. Ngayon, sabi nila may humila raw sa paa. Mayroon daw kakaiba na kumukuhaan daw ng mga batang lalaki, lalo na pagka pogi raw. Ako, bawal pala ako dyan, boy. Baka nga nagustuhan siya ng Serena. Pag uwi namin, doon namin nakita na there's something creepy doon sa picture ko na solo. Titigan pong Yun. Oo nga, no. mabuti ang litratong ito. Pero sa akin, no, kung ito na yung picture, para sa akin, pattern lang ito ng tubig. Hindi naman siya, mukha nga lang man siyang kamay, pag zoom out, aalisin ko yung, yung camera ko. Pag inano mo naman talaga, mukha naman talagang kamay, oh. Oo nga naman, no. Pero kung akong tatanungin, pattern lang ito ng tubig. Yung ito, katulad nito, no. Meron pag ganun. Ito naman pag ganyan. Ito pag ganun. Instead na pag ganun, pag ganun. Hindi to. Marami nang naman nabubuong shape katulad nito sa taas, di ba? Ayan, no. Nagkataon na pag ganyan lang to, hindi siya kasi if ever man na yan ay sabihin na nating kamay ng sirena or ano pa man, dapat mararamdaman niya nung pinicturan. 'Di ba? Pero wala naman ito. Parang kamay siya na nakahawak, parang inihatak, parang gustong saktan o kaya i-pull down sa tubig po. Bakit nung moment na napicturean nyo yan, bakit hindi pa nangyari na hinatak siya? I'm so sure nung time na hindi pa yan yung time na malulunod siya. 'Di ba? Nagtataas ang limestone formations. Mayayabong na mga puno at kalmadong tubig. Ilan lamang ang mga ito sa mga dahilan kung bakit marami ang manghang-mangha sa ganda ng Minalungaw River sa General Tino sa Nueva Ecija. Pero ang ganda ng ilog, di umano, nababalot din ng misteryo. Pero hindi siya malinaw, Dahil ang ilog nangunguha raw ng mga lalaking pogi. Wala ho kasi akong sinisidyang patay na pangit. Magandang lang. Wala. So kailangan ang pumunta diyan pangit, 'di ba, para ligtas. Nako, hindi. Huwag niyo i-request sa akin na imbestigahan 'to, ha. Hindi ako pwede. Lalaki lahat. Taong 2010, nung bumisita sa Minalungaw River, ang anak ni Aling Vilma na si Raven. Bandang alas 6, may tumawag sa akin na nawawala daw siya. Nalunod na nga. Magdamag yun, doon kami nag-antay mga sa kinabukasan na lang. Nakita na nila.
Marunong lumango yun. Sabi nila may humila raw sa paa. Mayroon daw kakaiba na kumukuha daw ng mga batang lalaki, lalo na pagka pogi raw. Hindi kasi ito ha, sa totoo lang no, produkto kasi yan ng walang masisi eh. Yung para bang mahirap kasi tanggapin. Halimbawa kapag may nangyaring masama no, kahit hindi na lang binawian ng buhay. For example, nawalan ka ng pera, no? May sisisihin ka na, hindi kasi gago yung snatcher eh. Inisnatchan ako eh. Alam mo yun, hindi pwedeng sabihin na dahil sa katangahan mo lang kaya ka nawalan ng pera. Kasi sometimes, nature na natin na maging in denial kasi as humans. For example, ganito, no? Paano kung talagang napulikat lang talaga? Kasi ayaw kasi natin maging meaningless yung pagkamatay nung biktima. Kaya kailangan magawa natin ng deeper reason. Hindi yung basta-basta nawala lang siya ng ganon. Anong magiging resulta nun? Maghahanap tayo ng sisisihin. Since walang mahanap na masisi, for example, kasi merong nagyaya sa kanya mag-swimming, 'di ba? Walang masising ganon, pwede kasing ang sabihin may nanguha na lang. 'Di ba? 'Yun ang nagiging reason kung bakit umaabot tayo sa dahilan ng kababalaghan. Kasi pagka kababalaghan na kasi yung dahilan, mahirap nang hanapan ng proof yun eh. Kumbaga, pwede mo nang hayaan na gano'n na lang yun. Kesa nga naman sabihin mo na dulot ng kapabayaan ng halimbawa kasama niyo yung kamag-anak niya, no? Let's say kasama niya yung tatay niya or mga kaibigan niya, kesa isisi mo dun sa kaibigan, mas magandang isisi mo na dun sa bagay na hindi nyo naman mahahanapan ng katarungan. Baka nga nagustuhan siya nung Serena. Namimiss ko lang siya. Mahal na mahal ko dahil anak ko yan. Nabalitaan na ng magbabarkadang Louie, Carlo, Marlon at Noel ang tungkol sa ilog na di umano'y nangunguha ng pogi. Napapagkukwentuhan nila. Pero alam mo, ito ha, di ba pumunta kami sa sa Bacas River? May kami noon eh, may video kami nila Sir Ed eh. Doon sa Bacas River. Meron ako nasagap na chismis doon sa may Bulacan yun eh. Tama ba ako? Yung Bacas River. Marami kasi nalulunod doon. Now, nung inimbestigahan namin doon, although na may paramdam, nung kami, walang response eh. Nung gumanon si Sir Ed, may nagparamdam doon sa mga equipment namin eh. Pero may chismis ako nasagap doon. Chismis naman, no? Na may mga diver daw doon na hinihila na yung mga nagsuswimming daw, hinihila nila hanggang sa malunod. Para kumita daw yung punerarya doon. I don't know if it's true, no? Para napaka-weirdo naman nun, nung kwento na yon, na ang cost ng mga namamatay daw doon yung punerarya daw kasi nag-hire daw sila ng diver na hihilahin yun para daw malunod. Parang napaka-hayop naman nun, Kung ganun yung style. 'Di ba? Tingnan nga natin yung kung ma-search ko yun, nasa balita ba yun? Bacas River. Sa Google natin Bacas River. Sa Norsagaray pala ito. Tingnan natin. Wala akong nabasang article pero narinig ko lang 'yon. Mga taga Norsagaray, baka alam niyo yung issue na 'yon. Ang weirdo nga nun eh.
Diba? Anyway, pagpatuloy na nga natin. Sila na mga kinukuha daw, yung mga pogi. Nandun ba kayo? Nag-aabang kayo? Ay, opo, syempre nag-aabang kami. Ano mga gwapo, syempre. Yung lolo ng isang kasama namin, narinig niya kami na gusto namin pumunta sa Minalungaw. Nung narinig niya yun, in-approach niya kami, wag na daw kami pumunta doon. Marami daw mga kababalaghan Pogi ka! Kaya ayun. na nangyayari doon. Kumukuha daw yon every year. Pero hindi ito naging dahilan para hindi nila ituloy ang kanilang outing. Pagdating daw sa lugar, kung ano-ano pa rin ang pumasok sa kanilang mga isipan. Nag-overthink talaga kami in such a way na baka yung mga maligno doon, sinusubaybayan talaga kami. Pogi ka! And then one of us, pwedeng kunin nila. Takot na takot talaga ako. Pero sa kanilang lahat, si Marlon daw ang may tinatawag na third eye. Nung pagpasok po namin, parang may naririnig ako sa tenga ko na parang sit-sit or kaya naman may bumubulong. Parang boses lalaki siya. Ako, laki ako Mindoro. Naranasan ko yung sit-sit na yan. Kasi doon sa rest house namin sa Rizal nun, sa Mindoro. Ito yung, di ba uso sa probinsya yung CR nasa labas? Ang nangyayari nun, pag ihing-ihi ako sa gabi, lalabas ako. So, andun yung CR sa labas, di ba? Parang hiwalay siya. Nakakarinig talaga ako sit-sit nun. Hindi ako nagbibiro. Hanggang ngayon, naaalala ko yun, yung mga ganong bagay. Pagka ngayon ko na nare-realize, ngayon napapag-isip ko, ano kaya yun? Sinasagot ko pa nga yun eh. Pero sabi sa akin, dapat di mo sinasagot yun. Sino yun? Gumaganon talaga ako. Nung araw. Kasi yung sa rest house namin, gilid doon parang palayan yun eh. Parang bukid talaga. Wala lang, naalala ko lang Kaya every time na nakakarinig ko yung sit-sit na yan, nakaka-relate ako kasi naranasan ko yan. Kung ano man yun, hindi ko talaga alam. Skeptic naman ako eh. Pwede ko isipin na yung kasambahay namin yun. Pero ba't naman niya gagawin yun, men? Diba? Ewan ko. Siguro yun yung mga bagay na hanggang ngayon hinihintay ko pa rin ng explanation. Bilog na matarling na hindi mo maipaliwanag. Parang nasa ilalim po ng tubig, parang sa aquarium. Yung parang gumaganon po sa tenga ko na parang sinasabi, huwag kayong pupunta dun sa mga malalalim na part ng tubig. Sabi, shh, pero ang pagkakarinig niya, huwag kayong pupunta doon sa malalim part. Joke lang. Kasi na-interpret niya agad na yun ang ibig sabihin. Maya-maya lang, Si Noel po, parang maganda yung view. Pinictures ko na siya. hanggang nagulat sila sa kanilang nalitratuhan. Pag uwi namin, Kids. doon namin nakita na there's something creepy doon sa picture ko na solo. Titigan pong mabuti ang litratong ito. Ano to? Distortion ng tubig ito. Random na nagkataon lang talagang mukha siyang kamay. Kasi kung makikita mo, izo-zoom ko ha. Makikita mo dyan, transparent ito eh. Nakikita mo yung paa niya eh. Although na may parang madilim nga naman na part doon, Pero itong dilim na to, katulad lang ito. Wait lang ha, alisin ko yung camera ko. Itong madilim na part na ito, kasi baka sabihin nyo ito yung katulad lang nito yan Ito nga, parang nagbi-bleed dun sa skin niya eh. Yan din yan. Ayan Tapos ito naman, formation lang ng tubig yan, men. Hindi naman yan. Anong sasabihin mo? Parang kamay siya na nakahawak, parang inihatak, parang gustong saktan o kaya i-pull down. Nakaganon lang, hinahatak at gustong saktan na agad. Hindi naman. Ano nyo na lang yon, confirmation bias nyo na lang yon. Na ganun yung ibig sabihin. Di ba? Sa tubig po. Yung kamay niya nakahawak sa binti ko. Sinasabi na isa daw siyang Shokoy or isang Serena. Parang yun yung kamay ng isang Sabi ni 88 kataw daw, isang kataw. Shokoy talaga na gusto talagang hilahin ako para malunod.
doon sa mga comments, maswerte daw ako dahil pogi lang at magaganda yung kinukuha doon. Nagbiro naman ako na buti na lang hindi ako pogi kaya hindi ako kinuha. Upon seeing the picture, dun talaga uminit yung pakiramdam ko. Naka-experience na rin ako ng mga sleep paralysis, may parang dumadagan sa dibdib ko. Ano na yun? Confirmation At bias. parang sila sa kalakos. Parang talagang merong sumusunod sa akin. Ang barkada ni Noel Tingnan natin sabihin na expert, skip na natin. Culture kasi yon ng tao, pero malayo dun sa katotohanan na merong kumuhang sirena o merong kumuhang maligno. Lahat ng mga nagkakaroon ng aksidente, may pattern din kasi, mga outsiders. Since hindi nila alam yung pattern ng water, napupunta sila dun sa malalim na area. Kaya bigla na lang nawawala. May mga safety measures naman talagang ginagawa doon, tapos may mga warning. Bawal uminom habang nandun. Asa ng warning dyan? Wala naman. For the past 2 years, wala naman ng mga insidente. Totoo yung nalulunod, pero yung nangunguha hindi po totoo. Kasi wala naman kaming nakikita. Talaga yung nalulunod do talaga yun. Kaya kasi daw pogi, kuya. Lasing. Samantala, ipinasuri namin ang litrato sa isang eksperto. Medyo nakakatas ng balahibo, gawa ng biglang merong kamay or paa ba doon sa kanyang paa mismo. Sinuri ko. Doon ko napagtanto na ito'y Para malaman na rin ni Noel ang sagot sa pamagitan ng Zoom, pinagharap namin sila. chinek ko siya. Maaring, kasi di ba may katabing bato. Opo. Pwede itong shadow or pwede ring inedit siya, tinakpan or pinatong. Hindi, feeling ko hindi naman inedit. Talagang weird pattern lang talaga ng tubig siya. Paano inedit? Paano niya may explain na inedit yan? Sana in-explain niya sa amin kasi yung pixel hindi... Nanggaling din po ako sa pag-photoshop. Kahit pa paano may... Kasi dati akong sa sign shop dati ako sa marketing kasi ako. Kapag sablay yung edit, napapansin ko rin dati. 'Di ba? Well, hindi naman ako masyadong expert, pero feeling ko hindi naman siya edited. Kasi, kung i-edit ka na lang, di pagmukain mo ng kamay talaga, di ba? Kasi kung ang tinutukoy niya, itong pinatong na to, ito, nangyayari din naman kasi ito sa kabila tinan mo. May itim din dito Feeling ko hindi siya edited. Weird pattern lang yan ng tubig. Gumamit po ako ng JPEG Snoop na software. Doon napansin ko na yung camera hindi niya masabi. Date kung kailan shoot. Lahat ng kailangan kong material na... Feeling ko anong nangyari dito, kung may edited na nangyari dito, yung in-enhance yung picture. Kasi kung makikita mo, para siyang na talaga dumaan na siya siguro sa filter, sa contrast. Yun siguro yung part na edited, pero ilalagay ito. Kasi kung i-edit yan, di sana pagmukain mo na lang talagang kamay. Kaysa yung gagawa ka ng edit na ganyan na hindi maintindihan kung ano yan. Pan or pinatong. Yung camera hindi niya masabi. Date kung kailan shoot. Lahat ng kailangan kong material Bumase sa pixels, dun sa details ng magpapatunay na original tong picture na to ay wala. Then sa kahuli-hulihan, yung assessment nito ay process siya, then edited yung sinasabi nung application na ginamit natin. Kung may edit yung yung brightness nga, tsaka pero hindi nakuha niyo ibig ko sabihin. O ako lang ba yung hindi matanggap yung hatol ng expert? Since galing sa Facebook, paliliitin niya talaga para magkasya. Pag pinaliit mong file, sasabog talaga siya. Kung ano po yung na-capture na photo, yun lang talaga yung in-upload namin sa Facebook. Kung mabigyan niyo po ko talaga, sir, ng original at pag sinom ko rito at meron pa akong nakitang detalye, ay pwede ko namang baguhin yung aking statement sa ngayon. Nawala lang po talaga yung phone namin. Iba na yung phone na gamit namin ngayon. Kaya hindi po namin talaga ma-isasend sa inyo yung raw photo. Dun sa nagsasabing
in-edit siya, masasabi ko lang is, I will not sacrifice my profession as a teacher just to draw attention to the netizen. Editing or altering Insulto yun sa kanya nga naman, ano. picture is not my cup of tea. Hindi ko po talaga gawain yung Medyo obob this is expert eh. Yan. mga ganun. It will have a negative impact para po sa akin yun. Kaya nga, sinasabi ko po siya sa inyo na hindi po siya talaga edited. Wala talaga kami ginawa dun sa photo na yun. Hindi po namin kailangan magpasikat. Tayo na po yung balang humusga. Basta kami naninindigan na hindi yon edited. Kahit ako, kakampi ako nito na hindi siya edited. However, walang anomaly doon sa picture. Sadyang distortion lang talaga ng tubig yun. Para bang nakagawian na ang mga magagandang lugar may kwento rin. Medyo ano rin kasi si Kuya eh. Siguro old school na ano yun, ano. Yung kung halimbawa kung siya ay expert sa photo. Ewan. Ayoko na magsabi. Diba? May reason naman kung ba't siya yung kinuha. Ibig sabihin may credibility siya. Kaya lang, diba? Ako naniniwala ko, basta for me, hindi siya edited. Misinterpretation lang yung nakita sa picture. Yun lang. So, yun lang naman ang pag-uusapan natin ngayong gabi. Magandang gabi sa inyong lahat. Bye-bye.